radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, kasanggunian nga ni The Vice Governor's Hour. Hello. Ay, magandang araw po sa inyong lahat at sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Sa mga tagapakinig at nanonood ng live sa loob at labas po ng bansa. Andito po ulit tayo sa ating programa, The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. Ako po muli ang inyong makakasama. Ako po si Jeff Hardelesa, isa po sa mga katuwang ni Vice Gov dito po sa ating radyo. At ito rin po kasama po natin si Ched, Ma'am Ched. Ayan, hello po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Muli na naman po tayo magkakarinigan hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Tama ka dyan, partner. Siyempre tayo mapapakinggan dito sa radyo natin Santa Cruz 104.5. Siyempre live din po tayo sa Facebook page ng ating Vice Governor Adeline Angeles. At siyempre sa Ang Kasagunian, the official FB page po ng ating 16th Sangguniang Panlalawigan. At syempre sa Marinduque News Network, kamusta po kayo dyan? At syempre sa Lucky 7 Cable Channel. At ayan, batiin po muna natin ang ating mga katuwang sa serbisyo publiko. Mga staff po dyan sa OVG, kamusta po kayo dyan? At syempre mga staff ng board members, SP Legislative, SP Secretariat, at sa tanggapan po ng ating Governor Presby Velasco, at sa district office ng ating Congressman Lord Alan Velasco. At syempre sa mga pamilya at kaibigan na nakasuporta at subaybay din sa programa, kamusta po kayo dyan? At mga kaibigan din po mula sa iba't ibang sektor at organisasyon dito sa ating lalawigan. Ayan. At yung mga nagluluto po dyan sa palengke ng kanilang pananghalian, dangan masarap po yan. Gayon din yung mga naglalaba. Mainit ngayong araw. Pero kagabi parang medyo umulan. Sana ay matuyo ang inyong mga nilaban. Sa bayan ng Mugpog kagabi umulan. Dangan tuloy-tuloy po ang init natin maghapon. At magandang sikat ng araw. At mga yung mga nakikinig dyan sa Santa Cruz public market, kamusta po kayo? At syempre sa mga toda natin dyan, kamusta po? Kamusta po? At sa Santa Cruz District Hospital, sulit na tagapakinig po natin yung mga yan, At syempre batiin din natin si Konsihala Rosel Buenola ng Bayan ng Mugpog. Yes. Ayan, good afternoon po, Konsihala. At kami po ang inyong mga kasama hanggang alas 12 na tanghali, at si VG ay may napakadaming activity po ngayong araw. Siyempre, speaking of mga babatiin, batiin po muna natin ang mga nagdiriwang ng kanilang mga birthdays. Atin pong batiin si Sir Roniel M. Macathol, DTI Provincial Director, noong September 22. Happy birthday po, Sir Roniel. At kay Ma'am Rhea, isa po sa mga katuwang po natin yan sa OVG, noong September 23. Happy birthday po, Ma'am Rhea. At sa darating na September 29, Linggo, at sa napakapogi nating PA, Provincial Administrator Mike Velasco. Happy birthday po, PA. Ganyan din po kay Ma'am Casey Salazar, isa rin po sa mga katawan natin sa OVG, sa September 30. Ayan, sa Lunes. Kaya makikita po natin si Ma'am Casey dyan po sa Office of the Vice Governor. Mabatiin ko lang din yung mga nagdiriwang ngayong araw. Kay Chelo Hardeniano, isa sa mga napakagaling pagdating sa musika. Napapanood ko ang kanyang mga uploaded sa YouTube channel. I-stream nyo po ang kanyang mga kanta sa Spotify. Chelo. At kay Caster Monsanto, happy birthday ngayong araw. At kay Christian Monton, kay Christine Labagis, at kay Jella Senyo, and also kay Crisel Mestal, happy birthday. At kay Trisha Hantok, yan, happy birthday. At kay Joey Mercene, happy birthday po.
At sa lahat po ng nagdiwang at nagdiriwang at magdiriwang pa lang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. Sa mga nais pong magpabati, maaari po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at ating po yang babasahin mamaya. Ano po? At talaga na mga pag birthday daw ay dapat masaya. Ano po? Hindi pwedeng malangkot. Tsaka magsuot ng red na t-shirt. Bakit daw? Kasi parang red symbolizes na birthday mo. Nag-a-attract daw ng blessing. Siyempre, para tuloy-tuloy ang pasok ng mga blessings sa ating buhay. Ano po? Minsan lang tayo magdiwang ng ating birthday isang beses sa isang taon. Siguro yung iba dyan, 2 birthday. Iba, 1 linggo celebration. Yan. Siyempre, speaking of pagbati po, i-congratulate din po natin ang mga newly registered social workers of the Marinduque State University. Congratulations po. 43 students of BS in Social Work. Congratulations po sa lahat po ng nakapasa sa examination po ng social work. At speaking of examination, ay marami ding mga estudyante ang nagtitake ngayon ng kanilang midterm exam. Kaya good luck po sa ating mga estudyante dyan. Good luck. Galingan ninyo. Galingan at ipasa. Para sa mga masunod ay kung anong bunga ngayon ay siyang bunga din bukas. Ayan. Muli po at nandito na po tayo sa ilang mga activities lang ng inatandan po ng ating Vice Governor. At bago po yan, isa pong pagpapakilala muna ulit ng ating programa. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Ayan. Okay. Ayan, may nagpapa-shoutout from EJ Malco. Pa-shoutout kami dini. Kay Paul Villaruel, Sir Jason, pinakamaganda na si Christine Rehano. At sa Poging, si Austin Macdon at si Sir Allen. At syempre siya daw. Okay, saka si Sir Roneo Mata. Kaya Sir Myong, hi po. Ayan. At nandito na po tayo sa part 1 ng ating programa, ang Vice Governor's Report. Ayan. Noong September 20 po ay nagkaroon po ng Philippine Coast Guard and PCG Auxiliary Educational Campaign Series sa MARSU, Marinduque State University. Vice Governor and AUX-CDR Adeline Angeles, PCGA, nagbigay po siya ng mensahe before law enforcement students under Prof. June Espirito in this educational campaign series. And also present were AUX-CDR attorney Ivy Rio Florido, PCGA DAS, PCGA 510th Squadron Marinduque, CG Marinduque Station Commander CGENS Eugenio Romea the second at si Deputy Commander CGENS Jovencio Butil at CGPO3 John Eric V. Rodel and CGPO2 Eric Jude Endonso. At ito pong mga ganitong campaign series ay napakahalaga sa in enhancing the future personnels po ng Coast Guard. And of course, nung September 18 to 21, Ched? Noong September 18 to 21 naman po ay nagkaroon po ng 4-day workshop. Ang ating pong Vice Governor Lynn Angeles ay naatasan po na magbigay ng overview ng activity kung saan po ay hinighlight nga po niya ang collaboration at awareness pagdating po sa violence against women and children. Ito po ay inatanda ng iba't ibang participants mula po sa 6 na munisipalidad ng ating probinsya, kabilang na rin po ang Vauci
desk officers, ilang kabataan at mga advocates. Opo. Ayan. Atin pong mahalin ng ating mga kapabaihan at mga bata. Ano po? Spread love and peace. At nung September 22 naman po, nagkaroon ng Grace Guardian Buwak Chapter Family Day Celebration and Oath-taking ceremony at Barangay Balogo, headed by Ronnie Mason, founder, and Miss Marlene Aragdon, ang Municipal President of Lady Guardians. Congratulations po sa inyong successful na event. Ano po? At nung September 23 naman po ay nagkaroon ng ang kwentuhan, kamustahan with SP Secretariat sa ginanap nilang team building activity. Ano po? Also present ay yung mga OVG team head diyan sa atin sa provincial capital. Alright? Ayan. And September 24, nagkaroon po ng Project Development Council Full Council Meeting. Ano po? Kung saan po nag-usap ang mga ilang members ng council. At isa po dito ay member na rin si Vice Gov Adeline Angeles at si Governor at mga ilang mga key officials nag-usap para sa mga mahalagang bagay. Ayan. At nung September 21 ay nagkaroon ng buwak, gabi ng kasiyahan sa Hinapulan Covered Court. Ayan. Pagbati po sa lahat ng bumubuo ng mga barangay ng Buwak Ilaya Cluster 3 para sa matagumpay nitong pagdaraos ng gabi ng kasiyahan ng mga kabataan. Ayan. Binabati po natin si Kapitan Reynaldo Lingon ng Barangay Hinapulan. Congratulations po. Ayan. May announcement ba tayo, Ched? Ayan, announcement po para po ito sa free theoretical driving course para po sa buwan ng Oktubre. Sa October 1 to 2 po, ay ang venue po natin sa Barangay Magapua, Mugpog, Covered Court. October 7 to 8, Barangay Anapog, Sibukaw, Mugpog, Covered Court. October 14 to 15, Barangay Dili, Gasan, Covered Court. October 17 to 18, Barangay Tumapon, Buwak, Covered Court. October 21 to 22, Barangay Bakong-Bakong, Gasan, Covered Court. Sa October 24 to 25 naman po ay sa Barangay Kaigangan, Buena Vista, Covered Court. At sa October 29 to 30 po ay sa Barangay 4, Buena Vista, Covered Court. Ayan. Sa mga hindi pa nakakapagtala ay o nais kumuha po ng TDC ay makipag-ugnayan lang po kayo sa mga organizers po na nabanggit. Maaari nyo pong i-text o tawagan po si Miss Cristel Marie Elorde sa numerong 0951-714-6357. Again po, repeat ko lang po ulit. Pwede nyo pong i-text o tawagan si Cristel Marie Elorde sa numerong 0951-714-6357. Ano po? Limited slots po ito kaya magpatala na po kayo ng mas maaga. Sa mga kinakailangang requirements ay mag-visit lang po kayo sa page ng ating Vice Gov Lynn Angeles at hanapin lang po ninyo ang post namin ng announcement regarding TDC. Ano po? At linawin din po natin na ang nasabi po nating venue ay hindi po ibig sabihin kung ano pong barangay yung venue ay sila lamang po ang pwedeng dumalo or magpalista para po sa ating free TDC. Kahit po ang venue ay nasa bayan ng Buena Vista at kayo po ay taga Santa Cruz, kung gusto po ninyong doon umattend or dumalo ay pwede po. Open to all po itong free TDC natin. Ano po? Kailangan nyo lang pong makipag-coordinate sa ating si Miss Cristel Marie Elorde para makapag-preserve po kayo ng slot para sa free theoretical driving course. Ayan, ulitin ko lang po, ang numero po ay 0951-714-6357. Ano po? At kung wala naman po kayong pan-text or pantawag, pwede rin naman po kayo mag-message sa ating FB page. At kayo naman po ay may ilista din po. Okay. Ayan, nang hindi po kayo kakakaba pag may nakitang LTO sa tabi. Ano po?
I-grab nyo na po ang opportunity, lalo na po kapag malapit lamang po sa inyong barangay yung venue po ng ating TDC. Ayan. Andito lang po ulit tayo sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at live po tayo sa Facebook page ng ating Vice Governor Adeline Angeles at ang Kasangguniang Ngani, the official FB page of the 16th Sangguniang Panlalawigan at gayon din sa Marinduque News Network and also sa TV sa Lucky 7 Cable Channel. Ano po? Nung nakaraan nga po ay napag-usapan namin ni Vice Gov, diba? Ang usapang serbisyo sibil. Ano po? Kung saan po ay pinag-usapan yung mga competencies o skills na kinakailangan na meron ng isang public official. Ano po? At yung mga, siyempre yung mga tatakbo ngayong halalan. Ano po? Kayo po ay pumili ng tama o magninilay po kayo, mag-search po kayo ng mga natutipuhan po ninyo na tatakbo ngayong halalan. Ano po? At isa nga po dun sa mga kinakailangan ay syempre leadership. Chad, tama. At ano pa, dapat may knowledge po kayo sa mga paggawa ng resolutions. And also, syempre, yung integrity. Right, Chad? And also the values. Napaka-importante na yan. And also, ano pa yung mga natakal natin last week with Vice? At naalala ko, ang leadership, syempre, ito ay nahuhulma din sa pamamagitan ng kanilang experience. Katulad po ng ating Vice Governor Lynn Angeles, sa edad po na 23, kung hindi ako nagkakamali, ay pumasok na po siya sa politika at para po magsilbi sa ating mga mamamayan. Ayaw pa nga sabihin sa akin ni Vice kasi mapagalataan daw ang kanyang edad. Ano po? Talagang eksperyensado po ang ating Vice Gov. Ano po? Ayan. Hindi man po natin kapiling si Vice ngayon ay napakarami pong activity talaga ngayong araw. Ano po? Gayon din po ay mga ilang activities lang din po ay napakarami din pong activities nung mga nakaraang linggo. And ayan, yung ating mga nag-comment. Alright? Ayan, batiin muna natin si Sir Jerry Rosero. Happy birthday daw po. Birthday ngayon ni Joms Roseto ng Barangay Banahaw. Happy birthday po. At galing naman po kay Ma'am Riza Del Mundo. Hello po, Vice. Musta lang po ako sa iyo. Bati ko lang anak ko. Happy birthday po. Ano pong pangalan ng anak niyo po, Ma'am Riza Del Mundo? Para po mabati natin. At kay si Sir Jerry Rosero pa rin. Watching daw siya from Imos, Cavite. Ayan, hello po, Sir Jerry. Kumusta po kayo dyan sa Cavite? Sana po ay malakas din po init ng sikat ng araw dyan at hindi po umuulan. At talaga naman pong ang bare months ay tag-ulanin. Ano po? At balita ko ay meron pa rin nabubuong bagyo. Napakahirap talaga magpatuyo ng damit pag ganyan. Amoy, ano bang tawag nila doon? Amoy kulob. Kulob. Akala maalimuum. At gayon din po, shoutout po natin ng mga ating nagko-comment sa live. Ayan, mga katuwang po natin sa serbisyo. Ayan. And also, announcement lang po ulit ng ating theoretical driving course, Chad. Ayan, para po sa buwan ng Oktubre, meron po tayong iba't ibang venue para po sa ating free theoretical driving course. Sa October 1 to 2 po, ulitin po natin sa Barangay Magapua, Mugpog, Covered Court. At sa October 7 to 8, Barangay Anapug, Sibukaw, Mugpog, Covered Court. Para naman po sa Bayan ng Gasan ay sa October 14 to 15 po sa Diligasan, Covered Court. At gayon din po sa Barangay Bakong-Bakong, Gasan, Covered Court sa October 21 to 22.
Para naman po sa Bayan ng Buwak sa October 17 to 18 sa Barangay Tumapon, Covered Court. At gayon din sa October 24 to 25 sa Barangay Kaigangan, Buena Vista, Covered Court. At sa October 29 to 30 sa Barangay 4, Buena Vista, Covered Court. Para po sa nais magpatala ay maaari nyo pong i-text o tawagan si Miss Cristel Marie Ilorde sa numerong 0951-714-6357. Ulitin po natin, 0951-714-6357. Ito po ay limited slots po, kaya magpatalo na po kayo ng mas maaga para po sa venue na gusto nyo pong daluhan. Paalala lang po ulit, ito po ay open to all. Ano po? Sa mga nais po magpatala ay mag-contactin lang nyo po ninyo ang mga sinabing details. Okay? Ayan. Speaking of, Ched, ngayon ba ay Family Week? Yes. Yan. Ngayon po ay nagdiriwang tayo ng Family Week hanggang sa September 30 or 31 kung hindi ako nagkakamali. Yan, kumusta po ang inyong pamilya? Usapang Family Week. Kumbaga, nice din balansehin din ng mga tawang kanilang work. Kumbaga, gusto din nila magka-work and life balance ay syempre pag nasa government, kailangan din i-balance ano po. At nung nakaraan nga po, nagkaroon ng memo from PBBM na hanggang 3 p.m. lang ang office hours nung Monday. Monday ba? Yes. Oo, yan. Thank you so much po, PBBM. Ito po ay para magkaroon naman po ng time ang bawat pamilya. Ito ay kainang pamilya. Kayo po, ano pong ginawa nyo at ng inyong pamilya pagkatapos ng 3 p.m.? Kayo ba ay nag-cellphone lang o lumabas? O nagligo sa dagat? Ay. O nagpunta sa dike? Ano po? Mahalaga pong paglaanan din ninyong oras ang inyong mga pamilya. Oo naman. At kaya nga tayo nagtatrabaho para din sa ating pamilya. Yes naman. Ay, kumbaga, sila pa din yung takbuhan. Ano po? Ano pa ba? Pag ba kayo, Chad, kumakain, sama-sama ba kayo? Oo naman. Lalo na kapag ang ulam ay tinigang na bangus. Ay, naku, tapos may kape pa katalo na. Kumbaga masarap kumain talaga pag sama-sama ang pamilya. Siyempre, wag din natin kalimutan yung mahalin ang ating mga kapatid. Ikaw ba, Jad, may kapatid ka? Oo naman. Hindi ba kayo nag-aaway? Siguro normal na yun. Kami minsan nag-aaway kami ng kapatid ko. Siyempre, yung mga sa paghiram ng mga gamit. Ay hindi nagpapaalam. Di inaaway ko. Hindi ka nagpapaalam ganun. Pero at the end of the day, kapatid mo pa rin naman siya. Lalo na kung panganay ka, baka ikaw pa ang bumili ng gamit na inaagaw sa'yo dati ng kapatid mo. Oo. Ano ba yan? Pero kapatid naman. Kahit anong mangyari. Ika nga is blood is thicker than water. Anong reflection mo dun sa na yun? Sa saying na yun na blood is thicker than water? Blood is thicker than water. Yan. Nahirapan na nga. Parang ang hirap na na. Ito yung interpretation ko na lang din. Kumbaga, prioritize mo yung kadugo mo. Kung hindi mo naman kadugo, ba't di prioritize mo, di ba? Mahalin mo ang iyong sariling kadugo. Alright? And family comes first. Yes. Sa lahat. Kasi sila yung kasama mo nung ikay sinilang dito sa mundo, hanggang sa paglaki, naging gabay mo. Di ba? At pasalamatan natin ng ating pamilya, Chad.
Ikaw, anong message mo sa ating sa iyong pamilya? Message. Siguro ay kapit lang. Kahit anong mangyari. Tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Oo. Siyempre, gawin natin yung best natin. Kumbaga sa lahat ng ating inagawa, bigyan natin yung best natin. Kumbaga, kahit lang tatama din yan. Yes. Kayo po, sa inyong pamilya, ano po yung experience or mga bagay na hindi ninyo makakalimutan kasama ang inyong pamilya? Ako siguro yung hindi ko makakalimutan experience. Sa akin, yung parang sa akin yung mamatayan ako ng closest cousin, 'di ba? Kasi napakasakit nun eh. Kumbaga, siya yung laging kasama ko tuwing yung mga kasayahan, ganun. Ay, kumbaga, bata pa lang din siya. Ahead sa akin siya ng 1 taon. Napakasakit yung mga ganung scenario na, syempre, bata pa. Tas bigla na lang isang araw. 'Di ba? Napakabilis ng buhay, Chad? Pero sa akin naman, siguro dun sa happy side muna kita. Ang experience na hindi ko makakalimutan ay siguro yung magpunta sa dagat at magligo doon. At paano ang nasa likod ng bahay namin, sapa. Ay, napakasarap doon, ha? Napakasarap yung sapang maliit lang naman. Alam mo, may hipon kang makikita, tas may mga katang-katang. Pero iba pa rin yung kapag magaligo ka baga. Pwede ba hulihin yun? Hindi ko alam kung pwede siyang kainin. Pero yung ganong simpleng buhay, masarap sa feeling yung ganon, yung parang mag-grounding ka sa nature. Diba? At speaking of sa hipon, bago mo pa naman mahuli yun, sabihin na sa inong lolo't lola mo na, ay, alis dyan, at dyan ay nuno, yung ganon. May anayo. Siguro sa akin yung aking happy experience sa pagdating sa pamilya, yung mga outings. Nung nakaraan, nagpunta kami Natangko, napakaganda sa Natangko. Hindi pa ako nakapunta doon. Okay, next time, punta next tayo. Next time. Napakaganda sa Natangko, white sand, daming pagkain, mag-ihaw kayo ng mga isda, yung galing karne. Pa mismo doon sa dagat doon. Fresh na fresh. Kumbaga, yung mga ganong experiences with the family, kumbaga nagpapatibay siya ng samahan at relasyon sa isang pamilya. Kumbaga, kamustahin mo din yung mga mahal nyo sa buhay. Ano po? Lalo na sa panahon ngayon kasi marami ng distractions. Katulad ng minsan kapag nasa hapagkainan ka, yung iba may hawak na cellphone. Imbes na kapag nasa harap ka ng pagkain, ang usapan ninyo ay yung kumusta yung araw nyo. Pero hindi yung anak nakatutok sa cellphone, hindi mo na makausap. Paalala din natin sa ating mga manonood na pag nasa hapagkainan, baba nyo muna yung mga cellphone nyo. Kumbaga, serious talk sa mga ating manonood na baba nyo muna yung cellphone nyo. Habang kumakain, magkamustahan kayo. Kamusta sa school? Partner mo, kamustahin mo. Kamusta sa trabaho? Baka mamaya pagod na pala sa trabaho, hindi mo nakakamusta, di ba? At syempre, wag nating kalimutan din na sabihin na mahal mo sila. Syempre, kumbaga, kailan mo pa sasabihin yun pag wala na. Di ba? Kaya yung buhay talaga is napakahalaga. Especially sa mga loved ones mo kasi sila yung talagang mahal na mahal ka. Pero meron din namang tao na
yung pagmamahal nila hindi nila ma-express in words. Oh, through actions naman. Through actions Oo. naman. Kaya na-appreciate din po natin yung mga taong nagpaparamdam ng kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng kanilang actions. Kaya thankful din ako sa aking mga tito-tito dyan na kung hindi man nila ma-express sa words, syempre nararamdaman ko naman din sa mga gawa nila. Ano po? Ay, ikaw ba, Chad? Thankful ka? Oo naman. Thankful tayo dun sa mga taong nag-express ng pagmamahal sa atin. Kahit in words or in actions pa yan. Speaking of family, ang family ay, kung di ako nagkakamali, is the smallest unit ng society. Kumbaga, doon nagmumula. Doon muna, yun ang bumubuo sa society. Ano po? Kaya pangalagaan natin ng pamilya. Ano po? Kaya may mga government programs na pinangangalagaan ang pamilya. Alright? At syempre, isa sa mga nangangalaga din sa pamilya ay yung batas, Chad. At pinag-uusapan din natin kanina yung sa Bausi nga. Napakahalaga niya. Yung mga prone kasi sa mga minsan sa violence ay yung ating kababaihan at mga children, syempre. Kailangan natin gawan ng aksyon o awareness para maprotektahan din yung ating mga women and children. Alright? Okay. Tayo po'y mapapakinggan lang dito sa ating radyo natin, Santa Cruz 104.5. Siyempre, live din po tayo sa Facebook page ng ating Vice Gov, Adeline Angeles, at sa ang Kasanggunian, the official FB page of the 16th Sangguniang Panlalawigan, and also Marinduque News Network, at siyempre sa TV, Lucky 7 Cable Channel. Okay. Balik tayo sa ating usapang pamilya. Paano nag-i-start ang family? Ikaw, Chad, anong take mo doon? Anong nasabi mo? Paano nag-i-start ang isang pamilya? In what way? I mean, syempre dapat may anak ka, tapos of course kasal. Kumbaga may isang anak ka lang, matatawag na isang pamilya. Family na siya. And yung isa sa mga way na maprotektahan din yung marriage relationship nyo ng partner nyo is through marriage. Kumbaga may basbas na kayo ng batas na kayo magsama. And also yung may basbas din from God. Kumbaga basbas din yun. Kumbaga pantaboy din ng malas. Ayan. Okay, announcement lang po ulit ng ating DDC sa ating mga nanonood. Chad. Ayan, ulit po sa ating mga nagnanais na dumalo sa ating free theoretical driving course para po ito sa buwan ng Oktubre. Sa October 1 to 2 po, sa Barangay Magapua, Mugpog, Covered Court. Sa October 7 to 8 naman po ay sa Barangay Anapog, Sibuca, Covered Court. At sa October 14 to 15, Barangay Diligasan, Covered Court. Sa October 17 to 18 naman po ay sa Barangay Tumapon, Buwak, Covered Court. Sa October 21 to 22, Barangay Bakong-Bakong, Gasan, Covered Court. At sa October 24 to 25 naman po ay sa Barangay Kaigangan, Buena Vista, Covered Court. At sa Barangay 4, Buena Vista naman po ay sa October 29 to 30. Ayan. Okay, magpa-register na po kayo sa ating free theoretical
driving course spearheaded by Vice Gov Lynn Angeles, and also in cooperation with Congressman Lord Alan Velasco and Governor Presby Velasco and PA Mike Velasco. Ayan. And coordination with Konsehala Rosel Guenola po para naman po dyan sa Bayan ng Mugpog. Okay, hello po Vice. Musta lang po ako sa ibati ko lang anak ko. Happy birthday po. Okay, sumagot na siya. Risa May po and Juan Miguel. Ayan. Happy birthday po kay Risa May and kay Juan Miguel. Pinapabati po kayo ng inyong mama, Risa Del Mundo. Ayan. Of course, ayan, yan Risa May po at Juan Miguel. Ayan. Okay, back to the topic. Usapang family week. Ayan, sabi nga dito ni Sir Tony. Ayan, sabi niya dito, sa akin is yung malungkot na part na mawala mga parents ko na nasa labas ako ng Pilipinas. Wala ako magawa but to cry silently sa isang tabi habang nagtatrabaho. Alam mo ba, saludo din ako sa mga OFW natin dyan. Kasi mahirap yun yung mawali ka sa pamilya mo, lalo kung meron kang, alam mo yung madali kang ma-homesick. Napakasakit nun. Homesick ka na nga, homesick ka pa lalo kasi pag umalis ka nga, ay pag uwi mo naman, wala kang dadatnan din kasi wala yung magulang mo eh. Kaya malaking sakripisyo po talaga ng ating mga OFW. Lubos-lubosin natin ng pag sabi ng I love you sa ating mga kapamilya. Siyempre, sa gawa din. Kumbaga, kung pwede lang, wala nang awayan, no, Chad? Wag mo nang awayin yung mga magulang mo. Kumbaga, mahalin mo lang lagi. Or siguro, kung hindi maiwasan ang misunderstanding, ay pag-usapan. Communication is the key. Kasi hindi naman ito ma-address kung hindi talaga tatanungin. And of course, talaga saludo tayo dyan sa mga ating overseas Filipino workers. Kumbaga, nagpapakihirap sila sa ibang bansa para makapagtrabaho. And of course, kumbaga, at titiisin nila yung ilang taon na pagtrabaho sa ibang bansa para nakapag-provide man lang, makapag-ipon para sa pamilya, makapagpundar ng business, and makapagpundar ng bahay. Tapos pag-uwi, dadatnan, nakaratay ang mga magulang. Napakasakit po nun. Yung lahat ng pinagpaguran ng isang OFW parang wala din. Kasi wala na din yung paghahandugan niya ng kanyang pinaghirapan. Kaya po sa mga anak na nandito at ang kanilang magulang ay OFW ay i-appreciate natin yung kanilang sakripisyo. Kasi minsan kapag yung mga batang maliliit, kapag ang nasa isip nila nasa abroad yung kanilang magulang, ang nakatatak talaga sa isip nila is maganda yung sitwasyon dun sa abroad. Pero in reality, hindi po talaga madali ang trabaho sa ibang bansa. Kumbaga, iba't ibang kultura yun nandun eh. Salimuha ka. Siyempre, yung high cost of living, when it comes to yung mga first world country, talagang mataas ang cost of living. Yeah. Speaking of OFW, shoutout natin si Abdullah. Yes, hello Abudi. Hi Abudi. How are you dyan? Kumusta ka na? OFW na rin pala yung ating batchmate na yan. Yes, ingat ka dyan palagi. And of course, OFW, talaga napakahirap na trabaho yan. Chad? Ikaw, Sir Gio, parang gusto mo rin yatang mag-abroad. Ay. Kumbaga, dito na lang. Kumbaga, sa akin naman kung may opportunity naman dito sa atin sa probinsya, makapag-business, trabaho, siyempre,
dito na lang. Kumbaga, pagsisipagan na lang. Gusto ko rin talaga kasi makapagsilbi din sa ating community and dito sa ating bansa, ano. At narinig ko rin na yung iba kaya gusto daw na mag-business kaysa magtrabaho ay kasi yung business daw na iipamana. At isa pa dyan yung, syempre yung oras. Yung, Hawak mo, oras mo. Tama. And anytime naman, kasama mo pamilya mo. Intindi. Pero sa mga ganyang businesses, kailangan mo din ng ano eh. Dapat marunong ka sa pera. Yes. Oo. Kumbaga, kung may kinita ka man, tabi mo na. Tapos, ipangpundar mo na sa business mo. I-upgrade mo yung business mo. May konting kita, tabi mo. Tapos, ipunin. Kumbaga, start small and big. Yung mga ating mga kataga. Pagdating sa business. Kumbaga. At isa pa sa mga business, kailangan papag-aralan talaga, no, Chad? Lahat ng bagay naman mapapag-aralan. Para sa akin kasi yung buhay ay continuous learning. Hindi po natatapos ang pag-aaral sa diploma. Yan, katulad ni Sir Gio. Ayan, tuloy-tuloy lamang ang pag-aral. Nagpapakadalubhasa. Para sa akademya. Ayan. Kumbaga, ano rin siya parang fulfillment mo na rin sa sarili mo. Oo, tama. Hindi lang din para sa'yo, kundi para din sa pamilya. Well, magiging proud din sila sa'yo. Magiging proud ka din sa sarili mo na may naabot kang ganito, di ba? And also, matulungan din sila sa kanilang, when it comes to financial problems, makakapag-provide ka din ng malaki-laki. Di ba? Ikaw, Chad, ano bang pangarap mo din sa pamilya mo? Siguro pangarap ko para sa pamilya ko ay magkaroon kami ng business. Ayun talaga, business. Ano pa? At bukod doon, syempre, yung as usual, sa bahay, lupa, yung financial stability na wala kang problemahin na pag-ising mo saan ka kukut-kut ng kakainin. Kumbaga, stable na kung may financial stability ka na, hindi ka na mag-iisip ng marami. Bang tawag doon, kung may financial stability ka na, may peace of mind ka na. Hindi ka na magpo-problema kung saan ka kukuha ng pera. Napakahirap ng buhay. Pero in the bright side, pagbutihin po natin, para sa ating pamilya. Alright. Nanonood sa atin si Sir Tony, no? Napakalungkot ng story na yan, Sir Tony. Kumbaga, hindi biro yung ganung senaryo. At nabasa ko rin, yung ganitong senaryo is, hindi siya yung nakakalimutan. Nakakasanayan lamang. Kahit sabihin mong matagal na yun, pero parang kahapon lamang. Nandiyan pa rin yung sakit, lalo na kung it involves your family talaga. Very traumatic yun. Ganun din yung sa akin, parang yung kamamatay ko lang closest pinsan ko. Parang traumatic pa rin sa akin yan eh. Kumbaga, family is family pa rin. Hindi ko talaga makalimutan yung pinsan ko. Napakabait at napaka down to earth na pinsan. Sana masaya ka dyan, pinsan. For sure naman. Oo. Kumbaga, tuloy lang. Laban lang tayo. Laban lang sa life. Madapa man bangon ulit. Mm-mm. Ikaw, Jed, nadapa ka na ba?
Oo, no Hindi elementary. yung sabi na hindi naman literal. Yung naman. yung sa Oo. life naman, di ba? Ano yung experience mo sa life? O sa pamilya na hindi mo kakalimutan yung parang lumugmo ka bigla tas tinulungan ka ng pamilya mo makabangon din ulit. Siguro yung sa akin naman in terms of academic ko dati. Nung thesis days, sobrang hirap lalo na kapag yung unstable ka financially. Oo. Isa pa. Sobra. Isa sa talaga sa factor yung financial. Yung baga, kung wala ka ding pampaprint ng thesis, paano mo pa sustain ng graduate? Paano ka makakaputungtong din sa stage? Anong ginawa mo? Parang, alam ko, nangutang ata ako dun sa... nangutang talaga ako. Pero, hindi siya naging utang kasi siya ay naging tulong. Okay. Oo. Kaya thank you po sa mga tumulong sa akin para makatapos ng pag-aaral. Siyempre, balik tanawin mo naman yung And, thankful din tayo sa mga hindi man natin pamilya o kadugo ay talaga namang tumutulong. Ano po? Yan po ay doble ang balik sa inyo. Mga angels on our back. At doon naman po sa lahat ng natulungan, ay syempre, i-share forward natin yan. Share it forward. Isa lang ang buhay natin dito sa mundo. Gumawa na tayo ng ng mabuti. Kumbaga, mag-iwan din yan ng magandang dulot sa ating mga natulungan. Kumbaga, pag gumawa ka ng mabuti, gagawa din ng mabuti yung ginawan mo ng mabuti. Nagets mo ba? Maaring makalimutan nila yung pangalan mo, makalimutan ka nila, pero yung nagawa mo. Talagang yun ang tatatak sa mundong ito. Life's too short, but do good every day. Sa amin sa Boy Scout, may motto kami. Do a good turn daily. Araw-araw gumawa ka na mabuti. Ikaw, Chad, may nagawa ka na bang mabuti ngayong araw? Ay, wala pa. Nag-isip. Ayun, just do a good turn daily. Ano po? At yan din naman ang sinasabi palagi ng ating Vice Gov. Ano po? May nagawa akong mabuti ngayong araw. Pumasok ng maaga. Wow! Ay, ikaw din. Siyempre dapat lagi naman tayo pumapasok ng maaga. Ano? And also, ayan, magtatapos ng ating oras. Ikaw, Chad, may gusto ka pang sabihin? Ayan, sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay, lagi po nating mahalin at alagaan ang ating pamilya dahil at the end of the day, sa kanila pa rin po tayo uuwi. Of course. On my part naman po, yun nga, yung blood is thicker than water talaga. And, yun ba, huwag nating awayin ng ating pamilya. Kumbaga, tanawin natin na utang na loob. Kumbaga, tulungan din natin sila kung paano nila tayo tulungan. Family is family. Yes, and family is love. And hanggang sa muli po, ito po ulit ang The Vice Governor's Hour. Kasanggunian Ngani, ang programa po ng ating Vice Governor Adeline Angeles. And tuwing lang po yan, tuwing 10:30 ng Huwebes hanggang alas 12 ng tanghali. Muli po tayo magkarinigan hanggang sa susunod na linggo. Kasama po ang ating Vice Governor Adeline Lynn Angeles. Mahal po namin kayo. Salamat po.